Nagpili na kami ng mga date at schedule sa aming pag-uwi. Ituloy namin basta bahala na si God. Good morning, my friends and friendship. Gising ko lang, my friends and friendship. At yung inaalagaan ko ay wala na dito. May nakaligpit na ng higaan niya. At ako, kanina kasi natapos ng maaga itong therapy niya. Kaya kinalas ko na. Mga 5 o'clock. Kaya nakabalik ako sa aking higaan. Hindi pa ako nakapagligpit, my friends and friendship. Hindi pa ako nakapagkilamos. Hindi pa ako nakapag-toothbrush. So, kamusta kayong lahat dyan? Good morning sa inyong lahat. Sana'y nandyan kayong lahat sa mabuting kalagayan at ang gising ninyo ay lahat kayo ay happy. So, thank you for watching sa mga vlog kong buhay dito ni Mama Ella sa Amerika. At sana'y nag-enjoy kayo kahit papaano sa aking mga vlog. At my friends and friendship, it's almost Christmas. It's October, December. It's 2 months na at Christmas na. At hopefully na matutuloy kami. Alam niyo, my friends and friendship, nagtingin ako ng ticket. Sinubukan kong tingnan ang ticket. Ang mahal-mahal pa. Pero maghahanap pa ako ng mag-uusap kami ni Shen dahil naawa akong iwanan ang apo kong si Cash. Walang mag-aalaga. Kasi nag-work ang nanay. Titingnan ko baka may mga bakasyon din sila. Sasabayan ko nilang sila. Na kung nagbabakasyon sila ay magbabakasyon din kami ni Papa Dudes. Yun ang gusto ko. Ayaw kong iwanan dito na nagpo-problema sila kung sinong mag-aalaga at nagtatrabaho ang mga yun. Kaya itong January ay magbabakasyon ang mga bata except si Shen dahil bago lang siya sa bago niyang nilipatang trabaho. Kaya titingnan ko ng mga May or June kung makabakasyon ako. Okay, brush muna ako ng di ako nakahilamos. Pero iligpit ko pa muna yung higaan ko, my friends and friendship. Kailangan kong iligpit. Oh, wait. Say good morning to my friends and friendship. Good morning. I'll talk to my friends and friendship because I'm gonna clean up my bed. Okay. Okay, so you guys watch me and Mama clean her bed. Hello, my friends and friendship. Nag-iligpit kami ng higaan ni Zoe. Ayan. Naligpit ko na ang aking kama. Oh, kahit simple lang kaya naliligpit. Kaya ready. Toothbrush mo na, my friends and friendship. Nagugutom na ako. Anong oras na? Oh my God, malapit ang mag 10 o'clock. 9 o'clock ako nagising. Sunday ngayon, my friends and friendship. My friends and friendship po, ang ganda. Mag-iilaw. Ito, oh. Iilaw siya. Hi, good morning. Hi, good morning, Paps. Okay, mag-ready na kami ng aming breakfast. Alam mo, may bago akong recipe ngayong paggawa ng puto, Dan. Alam ko na maganda yung masarap na paggawa ng puto na sa bigas talaga. Kaya, pag may time pupunta tayo sa store, bibili ako ng rice flour. Okay, tingnan niyo. What is this? Oh, maaga pa siyang mayroong meatballs na ginawa ni Cha. At mayroon siyang pasta. My friends and friendship, this pasta. Ayun. At magre-ready na kami ng coffee. Where's your coffee now? It's already there? Ewan ko may rice tayo. Magsasayang ako ng rice dahil si Jarrell ay kumakain ng rice. Ako ay mag-iinit, my friends and friendship, nitong pandesal. Masarap naman kasi, my friends and friendship, pag iniinit ang pandesal. Nabili ko ito 2 balot yung nabili ko. Ito lang ang natitira. Masarap ang pagkagawa nila ng pandesal. O, mas masarap doon sa isang bakery. Naghahanap minsan si Zoe, my friends and friendship. Kaya ilalagay sa bake at initin. Tapos ay gawin ko lang na 280 para parang iniinit lang siya at i-on ko na. Yan. At magtitimpla na ako ng aking kape.
Ito ba't nandito to sa labas? Hinahalo ko to pag gumawa ako ng photo. Kaya meron na naman akong plano na magawa ng photo. Gusto mo etlog? Hindi. Okay. Magtitimpla muna ako, my friends and friendship, ng kape. Ito pa yung natira na ginawa kong gulay kahapon. Kainin ni Papa Dudes. Iuulam niya sa kanin. Ilalagay na ko na lang itong tubig dito. Okay. Punong-puno. Breakfast na tayo, my friends and friendship. Ito ang breakfast namin. Kaya tayo ng pandesal. Ito oh. Mainit-init kasi ininit ko. At ito ang katumbas nitong pandesal. Bakit na ito? Sarap. Tikman natin ito. May pasta, my friends and friendship na ginawa si Chuck. Sarap. Papa. Hi. Magandang panahon nga, my friend. Kaya medyo malamig na. Nagpili na kami ng mga date at schedule sa aming pag-uwi. Tinitingnan pa namin kung sino mag-aalaga kay Cass kasi ayaw kong iiwanan si Cass na walang nag-aalaga. Kawawa naman. Pipilian namin is last week ng January, tapos yung February, March, kung magkano ang ticket. Basta bahala na si God. Marami pa kasi akong hindi pa natatapos na gagawin sa Philippines sa aking SS. Kailangan makauwi ako. Ano na ako, ang solution na natira doon sa garage is 9 na green cycler, 3 red cycler, yun lang natira. 5 red for manual at 4 green for manual. Kunti lang. Harap talaga may friends and friendship ang pandesal. Naka 3 piraso na ako. Ang sarap kasi may friends and friendship ng pandesal dito. Tingnan mo oh, sarap ang pagkaluto, ang pagkagawa. Yung ang lambot. Pero pa, mayroon akong recipe pa sa mayroong recipe ako sa puto na nakita na maganda. Kaya gagawa ako ng puto na ako't mismo ang gagawa. Ita-try ko yun. Ang mga friends and principal, nakakakita ako ng mga nakusunadaang mga niluluto. Doon sa YouTube ay namimili din ako at nagluluto. Ito pa, may natira pa rin makinain. Sarap, bibili ulit tayo ng pandesal. Mamaya, kung kaya namin to, ang kasunod nito, mamaya mga alas 3. Ito ang gusto kong lasa ng spaghetti or pasta. Yung hindi matamis, ayoko ng matamis. Gusto ko yung more ang cheese. Ang harap ng lasa. Meat yan, kailangan mo yun. Kahapon, nandoon kami sa doktor ni Papa Dudes. Kailangan pa niyang na blood draw siya. Bumaba pa ang kanyang phosphorus. Magkano ang normal ng, ilan ang normal ng phosphorus? 3 to 5. 25? 3 hanggang 5.
Kaya sa akin 6. Mm. 1%. Kasi, pag dialysis person ka, my friends and friendship, kailangan lang lahat ang mga lab test ay puro magka-normal, walang tataas at walang bababa. Kaya, every 2 weeks, chinecheck ang kanyang nilalab test siya. Dati, ang problema niya is ang kanyang hemoglobin, masyado mababa. Ngayon, naging normal na, no? Kaya kasi, ini-injectan siya ng Ipogene. Yung Ipogene ay yung pangpataas ng kanyang hemoglobin. Dahil my friends and friendship, once na you are a dialysis person, maraming nagbabago sa mga sa katawan mo. Kaya kailangan habang dinadialysis ka, minomonitor ang lahat ng mga blood draw niya, tinicheck kung alin ang mataas. Katulad noong nakaraang mataas ang kanyang phosphorus, yun lang. Ang phosphorus kasi, yun doon nagmumula ang pag hindi yun naagapan, ay tataas ang blood pressure at magkakaroon ng stroke. Kaya ang kanya is ilan ang sayo? 6 ang kanya. Kailangan ang normal is like 3, no? Yeah. 3 hanggang 5. Isumubra siya. Kailangan bumaba. Kaya parati mataas ang blood pressure pag tinitingnan mo. Ayaw ng doktor yun na kailangan magiging balance kung dinadialysis ka. Ayun. Kinuha na naman silang dugo kahapon. At iti-check at meron siyang gamot na yung parang binder siya ng phosphorus na iniinom niya yon. Kaya kailangan niya mag-breakfast siya ng madami kasi umiinom siya ng ganon sa umaga. Sasakit ang sikmura niya once na hindi siya kumain ng marami. Ang kanyang potassium normal. Only phosphorus lang. At saka albumin normal din. Ang kanyang ano yung pag kumakain ka ng egg? Ha? Okay. Ang kanyang protein, okay, normal naman siya. Kaya gusto ko bago kami umuwi ng Pilipinas ay magiging normal lahat. Ngayon sabi ni doktor, pag nagbakasyon daw kami sa Pilipinas, i-injekan siya ng hemoglobin na yung Ipogene ng good for 1 month. Pero sabi ko sa doktor, magdadala pa rin ako at i-injekan ko siya doon for in case na sumakit ang ulo. Kasi nung umuwi kami, ay may siguro umuwi tayo, in-injekan ka ng only how many days? Medyo 2 weeks lang yata. Ayun. Pagdating niya rito, masakit ang ulo niya sa Pilipinas eh. Nahihilo siya. Pagdating dito, chinek, mababa ang kanyang hemoglobin. Kaya kailangan follow up talaga. At ang mga kinakain, ay kailangan follow up. Kaya lang, umuwi kami, kailangan normal lahat. Ayaw ko yung maghihirap siya doon sa bakasyon. Ay, hindi siya masyadong nakapag-enjoy. Kaya kailangan inaayos-ayos ko yung anong bakasyon ko. Maging okay ang kanyang lab test lahat. Pwede na kaming magbakasyon. Ako ay nagliligpit na ng aming mga kinainan at i-dishwash ko. Pero nagluto ako ng aking nabili kahapon na yung frozen na malagkit na mais. Galing pa ng Philippines, bumili ako at nilaga. Kahit papaano makatikim din ako ng malagkit na mais. Mura lang siya, mga $3.99, 3 piraso. Nilalagay ko lang dito para mamaya pag nagugutom may kakain. Nilagay ko yun yung meatball dito at para kung sino gustong kumain ay may kakainin. At magsisimula na ako mag-dishwash, my friends and friendship. At tapos na ang lahat sa paggamit ng kusina. At kung kailan na naman maisipan niya ng mga tao dito na kumain, mas mabuti yung tapos ko na itong mai-dishwash. Kaya i-dishwash ko na muna para matapos na at may gagamitin naman mamaya kasi kuha doon ng plates sa nakatago. Okay. Napagod din ako, my friends and friendship. Nagdaan ako linis ng banyo. At di mo naman kasi maasahan itong si Mikel, si Jarrell na maglinis ng kanilang bathroom. Parating busy pumapasok. Sa linggo ngayon, naglinis ako. Tapos nag-vacuum ang kwarto namin. At kailangan kasi ang kwarto namin ay carpet kasi parating iba-vacuum yun dahil hindi pwede yun na nagda-dialysis ka. Dahil mayroong tao dun sa loob ng dialysis person na may alikabok. O hindi may iwasan talaga alikabok pero kailangan malinis. Lilinisan ang carpet. Ang carpet at no pets na lalapit doon. At kung nagda-dialysis ako is kailangan sarado ang
bintana, pati yung mga pintuan para hindi makapasok. Kasi ino-open kasi yung connection niya rito. May connection papunta doon sa solution at ina-attach dito. Kaya kailangan hindi pwedeng pumasok ang germs. Kaya nagpapahinga-hinga ako at ito nagkakain ako ng niluto kong mais. Ayan. Maganda ang panahon ngayon. Medyo maaraw. Wala pa namang sign na uulan. Okay siya ang panahon. Ang mga tanim ko, ayan pa, oh. Ayan. Ayan ang mga ampalay, ang ano ko, talong. At ito yung galing sa ground kong kalamansi. Nilipat ko lang dito yung mabubuhay ko. Kasi hindi nabubuhay. Hindi maganda ang lupa dito. Ayun yung isa. Yung pang matutuluyan na sana, hindi muna. Ayun, pero ayun ang lime ko. Matagal lang tinanim yan eh. Kaya ito, sana tuloy-tuloy na ito mabuhay. Okay, relax muna ako dito sa backyard. Ito yung mais na kainin ko. Yung hindi naman siya matamis. Maharap lang siya dahil malagkit. Busy. Nagtaya ako ng uniform ni Zoe. Anuhan ko yung kinalas ko sa dati niyang tupi dahil maiklit na sa kanya. Ito na ang tupi. Tapos ito yung kinabit ko yung ano ng asawa ni Chanel. Kinabit ko. At ito yung box naming bayan. Lalagyan ng ipapackage ni Chanel at uuwi sila sa January. Punta naman tayo dito by Friends and Friendship. Nakabili ako ng sapatos online. Maganda sana. Ito oh. Kaya lang, size 7 ako pero masikip sa akin. Susuot ko masikip. Dapat kung, kasi nakabili ako ng 7.5, maluwag din. Eh, ito oh, masikip. Ay, ewan ko, parang 6.5 lang ito. Ay, naku, Diyos ko. Sayang ang pera. Bibigay ko to sa 7. Ang paa pag ako umuwi. Okay, that's it for today, my friends and friendship. Don't forget to subscribe, like, share, and you can comment down below in the box. Bye-bye!